Good news mga idol. May bagong visa ngayon na papalit sa trainee visa sa Japan, no? Pero bago ko sabihin yan mga idol ay, okay mga idol, may bagong visa ngayon mga idol yung Japan, no? Papalitan na nila yung visa dito sa Japan ba, yung TITP. Papalitan na nila sa pa magsisimula sa 2027 April, no? Yung bagong visa ng Japan. Yung visa nila na bago ito ay ang ESD o Employment for Skills Development. Ano din to sa mga idol, 3 years lang din siya, no? Yung bagong visa na papalit nila. Pero yung isa dito, yung kinagandahan din dito, no? Yung isang taon nila sa kadalawang taon, pwede ka lumipat ng ibang company, no? Baka depende kasi sa company kung ayaw mo na doon, yung pwede kang lumipat ba? Bago nila, no? Pero pag lumipat po kayo mga idol, kailangan parehas lang din siya sa trabaho niyo ba? Yung related siya sa trabaho mo. O kumbaga yung same category siya. Same category siya ba yung nilipatan mo? Kung nangyari yung trabaho mo, food processing, about sa mga pagkain or basta ganyan food processing, kailangan yung lilipatan mo, parang ganun din ba? Yung same category din, related din sa mga pagkain, no? Or kung welder ka, yung lilipatan mo, kailangan mga ganun, mga welder din. Ang kinagandahan dyan mga idol, din, marami din siya mga benefits, no? Pero malalaman nyo rin yun pag na-approve na siya. 2027 pa siya yung ma-approve, no? So, kinagandahan dyan mga idol, pabor din sa mga, mga nakatapos na ng trainee visa ba dito sa Japan na nakauwi ng Pilipinas or mga nakatapos na ng SSW na nandyan na sa Pinas ay pwede siya ulit makabalik, no? Pwede siya ba makabalik ulit, maka-apply sa bagong visa ng SSW. Balik ka sa una ulit ba? Doon sa ESD visa or Employment for Skills Development. Yun ang kinagandahan doon mga idol, no? Kunyari ako patapos na ako, pwede ulit ako bumalik. Kailan sana pa yung simula, no? 2027. Yun nga lang may mga requirements ng mga idol, no? Nadidepende sa agency, no? Kung ano yung mga requirements nila ulit. Kaya abangan na lang natin yung mga idol sa 2027 pa naman eh. Mga April siya magsisimula yung bagong visa. Kaya maganda po yun, no? Sa mga gusto pa bumalik ulit sa Japan, pwede pa makakabalik ba? Lalo na sa mga natapos na yung SSW1. Isa din pala sa mga kinagandahan, idol, pag natapos mo yung ESD visa, yung 3 years, ang masunod niya ay SSW1 ulit, no? Ang kinagandahan naman doon, pag naka-SSW1 ka na, pang ano na siya, pang matagalan na siya ba? Pwede mo na siya daw na, i-apply ng pang long-term visa. Ang kinagandahan doon, pag natapos mo yung, yung 3 years ng ESD visa, no? O Employment for Skills Development. Yun po yung sabi doon sa mga, yung mga ngayon. Nagsasabi sa mga bagong visa na, yung simula ng bagong visa na ay sa April na sa 2027, na. Bali na approve na siya. Yan po yung kinagandahan dyan mga idol, no? Pang, na siya, pang long term na daw siya, no? Approve na daw yan eh, yung kinagandahan dyan, no? Kaya, swerte pag ang mga babalik ng mga SSW1 na. Kasi yung SSW to, ang hirap din mga idol. Napakahirap ng exam ba? Bihira lang talaga yung nakakapasa ngayon sa SSW to. Kasi pang na siya eh, pang long term visa kasi siya. Pwede mo siya i-apply pang pang permanent visa. Kaya yun. Yan ang mga idol, no? Nakakalungkot, pauwi na talaga ako. Pauwi na kami. Nakakalungkot na alis na ako dito sa Japan ba. Nakakamiss din dito ba. Saka okay din naman trabaho dito. Yun nga lang, hindi ko rin alam pa kung makakabalik pa ako dito, no, sa bagong visa. Kaya sana, puhon, no? Makakabalik ako dito. Titingnan na lang natin mga idol, no? Baka pwede naman paki-like and subscribe, no, para updated pa kayo lagi dito sa mga video na ina-upload ko. Para sa, kung ano yung mga latest, no? Para ma-share ko rin ba sa inyo
Yun na nga idol, maraming salamat sa inyo no.